Hello, welcome to Fifth Generation Hobby Shop. And shout out especially kay Sir Camaro Bohol. Sir, good morning and shout out po sa inyo dyan. Sir Camaro of Bohol. This is your unit po, yung ating Crossman Freestyle Airgun. Comes with the scope. Ayan. Papakita ko lang sa inyo, sir, yung unit. Ayan. Naka-fiber optic sight na siya. Front, no? Fiber optic sight. And comes with the scope. The brand of the scope is Bushnell. This is 624 by 50 EOE. And then with the illumination, meron siyang illumination, green and red. And the optical zoom. And this is the optical zoom. And this is the adjustment for windage and elevation. So mamaya pakita ko lang sa inyo. No? So pasadahan ko lang, Sir Camaro o Bohol. Yan, full synthetic yung kanyang body or yung frame. No, hindi siya wood, no? Full synthetic siya. Yan, but yung barrel niya is rifled steel. Yan, metal talaga siya, okay? Barrel. Rifling, with rifling, okay? So, balik ko lang yung camera. So, ayan. Okay, Sir Camaro. So, pakita ko lang sa inyo na talagang rifled steel yung kanyang barrel. I have here the magnet. Answer. So, rifled steel talaga siya. Steel talaga siya. And, if I say rifled steel, ibig sabihin po nun, merong rifling. Kasi ito yung outer, meron siyang inner barrel pa, sir. Yan. So, hindi lang klaro, ano. Hindi siya klaro sa video. Wait lang. Ay, popost ko lang, sir, ha. Okay, Sir Camaro. Ipakita ko lang sa inyo yung barrel. Yan. Wait lang, sir, ha. Kita ba? Nahulog yung box. Ayan. Hindi lang klaro masyado sa video. Pero yung barrel na yan, ay may rifling yan. So, titingnan nyo siya, sir. Actual. Meron siyang groove. Yung tinatawag na spiral grooves. Yung tinatawag yan. Yan. Klaro ba? Focus mo. Hindi nagpo-focus yung cam. Focus. Ayan. So, meron yung spiral grooves. Hindi lang klaro masyado sa camera, sir. Kaya medyo malabo. Pero meron yung rifling. So, yung rifling na yun po yung dahilan kung bakit paglabas ng bala ay umiikot siya. Umiikot yung pellets, no? Because of the rifling or yung tinatawag nating spiral grooves. Okay? Okay, Sir Camaro. So, ito palang scope. Meron tong illumination. So, ayan, kung mapapansin nyo dito, focus na natin. Yan, meron siyang R. Yung R, yan yung red. Yan yung red. Tapos, yung G, saan yung G? Yan naman yung G. Yan yung green. Okay, lagyan lang natin ng battery. Wala pa kasi itong battery. CR2032 yung battery.
Ayan. So, meron siyang green. Ayan. Bapansin nyo, green. And then, lipat natin sa red. Ayan naman yung red. So, meron siyang number. So, pag halimbawa, 1, pag 1, medyo mahina yung ilaw. Pag 2, palakas na ng palakas hanggang sa number 5. Yung reticle niya, yung illumination. Ayan, yung off naman, pag nakatutok siya sa, tulad niyan, ayan, yung point niyan. So, pag off, ganyan lang. So, ngayon, ito, naka-green siya. So, ayan yung reticle. Yung crosshair niya. Ayan, yung crosshair. So, meron siyang green, meron din siyang red. Pasok natin sa red. So, ayan naman yung crosshair na red. Okay, so i-off lang natin. Okay, and this is the yung focus, yung ano niya, yung zoom. Okay, yung zoom. Ayan. Okay, so and this one, this is the adjustable, this is the adjustment for windage. Ayan, windage yan. Or yung left and right. And this one naman yung sa elevation, up and down. Yan, up and down. And yung parallax niya, nakaset siya sa 15 yards. The parallax. So, up to infinite po ito, no? Yan, 20 yards, 30 yards. Set lang natin sa 15 yards. Yan, kasi yung area natin, limited lang naman yung space. So, lagay lang natin sa 15 yards. Yan. Adjustable din yung rear sight niya. Yan. Yung rear sight niya, adjustable yan. Elevation. Elevation, adjustable. Okay? So, in this scope, isi-zero natin. Actually, naka-zero na yan. So, konting adjustment na lang. So, depende po yun sa inyo kung gaano kalayo yung target. So, kung mag-a-adjust kayo, ang tawag nito, ang space lang namin dito ay maximum of 8. Maximum of 8 meters. So, naka-zero siya within 8 meters. So, kung mag-a-adjust kayo doon, you need to adjust the windage and elevation din. Kasi pag palayo ng palayo, a-adjusting kayo ng windage and elevation. Okay? So, it comes with the CO2. So, sa mga imported na airgun, ang CO2 niya is ganito. Yung 12G, no? This is ESG. Yan, ESG brand. So, ganyan yung mga CO2 ng imported. So, this one is, pakita ko lang, no? Sa kanyang box. This one is, ayan. Built in America. Ayan. So, talagang US siya. US yung mga pyesa, except dun sa bush nila, yung scope. Kasi yung scope niya is ibang brand na. Okay. Ayan. So, sa mga imported na brand, like Rossmann, Gamo, Daisy, ganito na yung, yung CO2. Yung, maraming mga brand to. But yung included niya is ESG. Okay, 12G. Comes with the CO2 and target plate. Ayan, meron siya target plate. Isang piraso. Kasama yung rotary niya, yung rotary mag. Dito lalagay yung pellets. So, it comes with 2 rotary mags. Dalawang rotary mags siya. Isang magazine with the 2 rotary mags. Pwede kang palit-palit. Owner's manual. Ayan. English naman siya. So, madali naman siyang okay. And also comes with the 177. This is pointed, no? Daisy brand. Wala na tayong Crossman brand na pointed. So, it comes with 250 shots. Caliber 177. Pointed pellets. Yan, pointed po siya.
pointed. 177, mas maliit po ito compare sa 0.22. Yan, 177. Okay. Kasama na rin siya sa package. Okay, so paano ba maglo-load? So, ganito po. Yan. So, mapapansin nyo po, yung rotary, yan, ito yung open. Yan yung may butas. Yan, open siya. Sa kabilang side, wala, di ba? So, pag ilalagay mo siya, dito sa may open. Yan. So, pag nagkabaliktad, dito mo nilalagay, hindi rin siya papasok. Hindi rin siya papasok. Kasi maliit yung butas niya. Ay, hindi rin siya papasok. So, dito talaga siya. Ayan. 12 shots yan. Okay. Ngayon, pag kagaya niya, puno na siya. Ito, pagtanggal, ba, nakalagay siya doon, lock. Then, pagtanggal, side nyo lang to. Ayan. Backward. Then, matatanggal nyo na siya. And then, pag ibabalik nyo, kunwari, puno na siya. Pag ibabalik nyo, ganun din. Kung alin yung, kung saan yung nose kasi, tandaan natin yung nose, yun yung may butas. Ayan. Sa pellets, siyempre, ito yung may butas, yung nose. Ito yung nose. And then, ito naman yung head. Ayan. This is pointed. Ito yung head. Ngayon, yung nose, siyempre, yung butas. Yan kasi papasok yung hangin para itulak siya, no? Yan yung front side. Yan yung front side. Pasok nyo lang siya dyan. Then, tsaka mo siya ilalak. Ayan. Okay? Pwede rin namang hindi mo siya tanggalin. Pero ang ikot niya is counterclockwise. Hindi mo siya maiikot ng clockwise. Counterclockwise. Pwede hindi mo siya tanggalin. Tapos, load ka lang. Ganyan. Load ka lang ng pellets. Yan. Tapos, ikot mo lang. Pwede hindi siya tanggalin. Pero syempre, pag mag-change rotary mag ka, tanggalin talaga siya. Eh, kasi may extra siya. So, ganun lang. O, lagyan lang natin siya ng 12. Okay, ganun lang siya paglalagay. Now, sa CO2 naman, dito. So, tatanggalin mo lang yung cap. Ayan. Tingin akong silicone oil. Oo. So, meron na rin siyang kasamang silicone oil. So, before nyo siya lagyan ng CO2. Saan mo na? Patakan nyo siya ng oil, silicone oil. Oops. Pumasok yun. Nalaglag yung, sa silicone oil, okay? So, patakan nyo siya ng silicone oil para lang malub yung pinakailalim. Yan, konti lang. And then, lagay nyo yung CO2. Ito, this is a CO2. 12G, load. Then, lock. Okay, higpitan lang natin hanggang sa mabutas yung CO2 sa loob. Ayan. So, once mahigpit na siya, so, I'm sure, butas na yung CO2 niyan. Ayan, okay? So, ngayon, load tayo. Okay? Load tayo. So, punuin ko lang. Para matest natin siya ng 12. So, Sir Camaro of Bohol, sir, thank you for choosing 5th Generation Hobby Shop. So, subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir. Looking forward sa mga susunod nyo pang order. Yan. Yung isang CO2, sir, dahil long barrel kasi siya eh. Long barrel siya. Mahaba yung barrel. So, kailangan niya talaga ng certain capacity of air or CO2 para mailabas niya tong pellets. So, this one, in our estimate, yung isang CO2 is good for 2 magazine or good for 2 rotary magazine. So, in our 1 rotary is 12. So, more or less, nasa 24 shots yung isang CO2. Okay? In the first 15 shots, malakas pa siya. First 15 shots. So, siguro yung 15 shots nyo, if laging bullseye yung target,
makarami na rin kayo nun. Okay? Kung yung target nyo, yung pang-ibon-ibon, yan, ganyan. Madami-daming ibon na rin yun, sir. Okay? So, yung isang CO2, sulit na yun. Sa, halimbawa, 15 or 20 or 15 na ibon. Walang sablay. Sulit na yung isang CO2. So, this one is good for 2 magazines. So, in the first 15 shots, malakas pa siya. So, and so on, medyo mahina na kasi paubos na siya. So, ito naman, kung bibili kayo ng per box, mas makakatipid kayo kaysa per piece. Okay? So, ayan, laload na natin. Pasok. Then, lock. Okay? And then, ito pala. Ayan. Ito, sir, ito. Yung adjustment siya ng barrel, ito. Magkabilaan yan. So, just in case, naubusan ng CO2, tapos, nag-stuck yung pellet sa loob ng barrel, nag-stuck. Adjust nyo lang siya. Yan. Tingnan natin kung magpo-focus. Ayan, medyo malabo lang. Ayan. So, ayan. So, pag in-adjust nyo siya, ito. So, pag-adjust niyan, ibababa mo lang naman to. Baba mo lang, tapos, tsaka mo siya i-push pa forward. Yan. Nag-adjust yung barrel niya. Ayan, no? Nag-adjust siya. Nagkaroon siya ng konting space dito. So, that's the time na pwede mong sundutin dito. Mahaba yung stick dapat. Sundutin nyo dito sa part para mahuhulog lang siya dyan. Mahuhulog lang siya dyan. Kasi hindi mo siya masusundot from there dito sa part na to. Para ihulog dun sa dito. So, kailangan dito mo siya susundutin. Pag may na-stuck na, walang lumabas na bala, may na-stuck. Iba na kasing tunog pag may na-stuck or may bumara. So, adjust mo lang yan. Ngayon, pag ibabalik mo naman, ganyan. Yan. So, nag-adjust siya. Kita nyo. Nag-adjust yung barrel. So, ganun lang. Okay? Pagka may bumara lang. So, ito yung part na yun. Para i-adjust para mahulog yung yung pellets. Saka ayos ko lang. Ayan. Okay. So, yun sir, Camaro of Bohol. Ite-test fire natin itong Crossman Freestyle nyo, sir. Okay? Sir Camaro, ito yung aming groupings, yung aming pag-zero ng scope. Ayan, ang pag-zero namin ng scope, ganda ng groupings niya, sir. Ayan. So, as you can see, pasok talaga siya sa bullseye. Ayan. And then, nilagyan ko siya ng parang takip. Ayan. Then, napapansin ko parang tumatagos talaga siya. So, tingnan natin sa likod. Ayan, sir. Tumatagos yung bala. Butas-butas. Wood yan. Butas-butas. Oh. So, tumagos siya dito sa rubber na parang mat na kinover ko. Ayan. Talagang tumagos siya sa plywood. Ayan. Alakas. Dito. Yan yung mga tama. Okay. So, ayan yung maganda yung groupings. Accurate na siya. Okay. Okay, Sir Camaro of Bohol. Shoot test tayo, sir, nitong inyong Crossman Freestyle with the scope included. Okay. Naka-zero na yung scope. Kita nyo yung groupings kanina dun sa aming zero. So, maganda yung groupings. Tsaka malakas talaga tumatagos dun sa kahoy. So, try naman natin dito sa 2 battles na yan. Okay? So, medyo malapit lang yung distance ko. Wala tayong malayong distance na pag-testingan nitong rifle. So, if ever na itetest mo siya,
in a long distance, adjust mo lang tong yung elevation tsaka windage. Yan lang naman. Okay? So, madali lang naman siya i-zero. Okay? So, ngayon, shoot test tayo. Okay, adjust ko lang yung focus, zoom, kasi malapit. Okay? Okay, so, first target, yung nasa left side na battle. Okay? Sir Camaro of Bohol, sir. Firing tayo, sir. Okay, firing. Ayan. Pangalawang bote. Ayan. So, pwede siyang tuloy-tuloy 12 shots, no? So, durugin lang natin tong mga bote to. Okay? Firing. So, naka 4 pa lang ako. So, tingnan natin, Sir Camaro. Talagang malakas. Sir Camaro of Bohol. Nadurog talaga, sir. Ayan. Nadurog talaga yung bote. So, oops. Talaga yung damage, sir. Grabe. Talagang yung tama. Okay, so hindi ko nauubusin, sir, yung 12 shots. Talagang tried and tested naman na talagang malakas tong unit. Okay? So, Sir Camaro, thank you for choosing 5th generation na Bishop. If you have more questions, sir, sa inyong unit, message lang sa aming page, 5th generation na Bishop. Thank you, sir, and have a nice day.